Hello sa inyo! Gusto nyo bang matutong magbasa ng Korean? Well, yan mismo ang gagawin natin ngayon. Ang goal natin, simple lang. In the next 5 minutes, makakabasa ka na ng mga unang salita mo sa Korean. O di ba? So ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ayan, kita niyo yan? Para sa inyo yung tanong na yan. Handa ka na ba magbasa ng Korean in just 5 minutes? Kasi yan talaga ang gagawin natin. At maniwala kayo, sobrang dali lang ng first step. Tara, ipapakita ko sa inyo. Siyempre, bago tayo makabuo ng buong salita, kailangan muna natin yung mga, di ba, parang Lego pieces, yung mga building blocks. At sa Korean, ang una nating pag-aaralan ay ang mga katinig or consonants. Sa Korean, ang tawag dyan ay cha, Sila yung pinakapundasyon ng lahat ng babasahin natin. So, importante to. Okay, game. Kilalanin na natin sila isa-isa. Sa susunod, makikita ninyo yung 14 na basic consonants. Eto na yun, guys. Ready? Ayan, eto na yung mapa natin for today. Wow, mukhang marami, no? Pero relax lang, huwag kayong ma-overwhelm. Hindi natin kailangang kabisaduhin lahat yan ngayon. Ang gagawin natin, dahan-dahan nating pag-aaralan yung mga pinaka-basic para makabasa na tayo agad. So, paano ba natin malalaman ang tunog ng bawat isa sa kanila? Simple lang. Ang gagawin natin, ipapartner natin sila sa pinaka-basic na vowel, yung A sound. Yung nakikita nyong character na yan, A, ang tunog niyan ay A. Ito yung pinakamadaling paraan para marinig natin yung totoong tunog ng bawat consonant. Okay, unahin natin tong kyok. Ang tunog nito parang G o minsan K. So pag pinagsama natin siya sa vowel nating A, ang mabubuo natin ay K. Okay, pakinggan niyo mabuti at sabayan niyo ko ha. Dahan-dahan lang. Ready? K, K, K. Ayan, galing! Next natin ay itong nyen. Madali lang to, tunog nen lang siya, tulad ng sa nanay. So pag dinikit natin sa A, ang basa ay na. Okay, sabay-sabay tayo ulit. Na, na, na. Okay, ito naman yung T. Ang tunog niya ay parang D or T. Pag sinama natin sa A, ang resulta ay da. Okay, pakinggan at ulitin. Da, da, da. Sunod, itong parang box. Tunog naman to. Super dali, 'di ba? Isama natin sa A at magiging ma. Okay, let's go. Ma, ma, ma. At para sa huling character sa set na to, ito naman ang S. Ang tunog nito ay S. Simple lang, pag pinagsama sa A, ang basa ay sa. Ulitin natin ng 3 beses. Sa, sa, sa. Ayan, galing! Wow, nakabuo na tayo ng 5 pantig. See, madali lang. So ngayon, tingnan naman natin yung mixing structure. Paano ba talaga gumagana ang mga pantig o syllables sa Korean? Baka magulat kayo kasi sobrang simple lang talaga ng logic niya. Ito na yung magic formula. Isipin niyo ulit yung Lego. Step 1, magsisimula ka palagi sa isang consonant o jayum. Step 2, idadagdag mo yung vowel o moem. And step 3, bugsh, meron ka ng isang kumpletong pantig o isang character. Consonant plus vowel equals 1 syllable. Yun lang yun. Ang simple, di ba? Pero, teka, may isang special rule. Tandaan niyo tong character na to, yung bilog, O. Special to kasi kapag nasa unahan siya ng isang vowel, tulad dito sa A, wala siyang tunog, as in silent siya, parang placeholder lang. So ang tunog na maririnig mo lang ay yung vowel na kasama na. Kaya yung A, ang basa lang dyan ay A. Gets? Pag nasa dulo siya, tsaka lang siya tumutunog ng nga. Pero pag sa una, silent. Okay, sapat na yung theory. Oras na para mag-practice. Subukan nating basahin ng malakas yung mga pantig na ipapakita ko, ha? Game na. Okay, simulan natin dito. Tingnan nyo mabuti. Ano kaya ang basa dito? Ito ay ka, ka, ka. Sunod, eto naman. Ready? Ang basa dito ay na, na, na. Okay, next one. Paano basahin to? Ito ay dak, dak. Okay, eto naman yung LR. Tandaan, R or L sound to. So ang basa dito ay la, la,
La. Eto, pamilyar na to. Anong basa dito? Madali lang. Ma. 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 Next, itong character na B sound to, kaya ang basa dito ay ba, ba, ba. Eto pa, napag-aralan na rin natin to kanina. Anong basa? Tama. Sa. At para sa huling practice item natin, ito yung J na may J sound. So, ang basa dito ay ja, ja, ja. Galing! Alright, ang husay nyo. Ngayon, para sa final part natin, magkakaroon tayo ng mabilis na review at ibibigay ko na rin ang mission ninyo for today. Okay, para sa ating final review, basahin natin lahat ng napag-aralan natin layon from top to bottom. Dahan-dahan lang, sabayan niyo ko ha. Simulan natin. Ka, na, da, la, ma, ba, sa, ja. Perfect! Okay, isa pang beses. Ulitin natin. Ka, na, da, la, ma, ba, sa, ja. Wow, ang galing! At eto na ang mission nyo. I-pause nyo muna ito at subukan ninyong basahin lahat yan ng malakas at paulit-ulit. Gawin nyo to para mas sanay talaga kayo. At congratulations! Opisyal nang marunong ka nang magbasa ng iyong mga unang pantig sa Korean. Ang galing-galing nyo! Kita-kits sa susunod! Hello sa inyo! Sa ating pag-aaral ngayon, sisilin natin ang pinakaunang dapat malaman sa Korean alphabet o Hangul, yung 10 pangunahing patinig. Alam nyo, ito talaga yung pinakaunang susi para mabuksan nyo ang mundo ng pagbabasa sa Korean. Kaya simulan na natin! Oh, ayan, yan ang promise sa atin ngayon. Isipin nyo, pagkatapos lang nitong session natin, bigla magkakaroon na kayo ng kakayahang basahin yung mga simpleng salita. Powerful, di ba? Kaya focus muna tayo at samahan nyo ako. So ito yung magiging journey natin for today. Uunahin natin kung bakit ba importante ang mga patinig, tapos isa-isahin natin yung 10. Titingnan natin yung 2 uri nila, tapos bubuo na tayo ng mga pantig. Magpa-practice at syempre may mabilisang review sa huli. Okay, so bakit nga ba natin kailangan unahin yung mga patinig? Kasi isipin nyo, yung 10 tunog na to, sila yung pinakapuso ng bawat pantig sa Koreano. Kumbaga, walang salitang mabubuo kapag wala sila. Sila yung foundation. Ayan, eto na. Isa-isahin na natin yung 10 pangunahing patinig. Ang gagawin lang natin, napakasimple. Pakinggan nyo lang ako ng mabuti, tapos ulitin nyo yung bawat tunog ng 3 beses. Dahan-dahan lang, sabayan nyo ako. Ready na ba? Game! Unahin natin itong A. Ang tunog nito ay parang A sa salitang nanay. Okay, ulitin natin ng 3 beses. A, A, A. Ang sunod naman ay ya. Parang ya lang din sa salitang yaya. Sabayan nyo ko ha. Ya, ya, ya. Eto, ete. Medyo tricky to. Ang tunog niya ay malapit sa O ng English word na on. Pero mas relax yung panga nyo. Pakinggan nyo muna. Ete. Okay, ulitin natin. Ete. Ete. Ngayon, yo. Isipin nyo lang yung tunog na yo kanina, tapos lalagyan lang natin ng Y sa simula. Pakinggan nyo. Yo, yo, yo. Ito, madali lang. O. Parang O sa salitang aso, pero kailangan mas bilog yung bibig nyo. O, O, O. At ang partner niya, yo-yo. Katulad ng sa laruang yo-yo. Handa na? Yo, yo, yo. Okay? Ito naman ay U. Parehas na tarehas sa tunog ng U sa salitang upo. Ulitin natin. U. U. Na yun naman ay U. Parang sinasabi nyo lang yung salitang U sa Ingles. Ulitin nyo kasabay ko. U. 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 Ito yung isa sa mga unique na tunog, ang EO. Para makuha nyo to, isipin nyo na ningiti kayo. Pero magkadikit yung ngipin nyo sa taas at baba. Pakinggan nyo yung tunog. Ew, ew, ew. At para sa panghuli sa 10, I. Katulad lang ng I sa itim, ito na yung pinakamadali. I, I, I. Ayan, ang galing. Kumpleto na natin yung 10. Okay,
So ngayong medyo pamilyar na tayo sa 10 tunog, alamin naman natin yung sekreto sa itsura o hugis nila. Kasi yung mga patinig na yan, nahahati lang yan sa 2 simpleng grupo, base sa kung yung pinakalinya nila ay patayo ba o pahalang. Tingnan nyo to, ganyan sila nakagrupo. Ang tawag dyan ay vertical vowels at horizontal vowels. Pansinin nyo yung pinakamahabang linya sa bawat letra. Kung yung linya ay patayo tulad ng A, Ya, O, Yo at I, nasa unang grupo sila. Kung pahalang naman tulad ng O, Yo, U, U at yun, nasa pangalawang grupo sila. Napaka-importante na tandaan nyo to para sa next step natin. So paano ba natin to gagamitin para makabuo ng salita? Well, ang pinaka-basic na rule sa Hangul ay ito. Ang isang pantig ay kailangan palagi ng at least isang katinig o consonant at isang patinig o vowel. Oh, dito na ngayon papasok yung pinag-usapan natin kanina tungkol sa patayo at pahalang. Kasi napakasimple lang ng rule. Kung ang patinig mo ay patayo, isusulat mo siya sa kanan ng katinig. Kung pahalang naman yung patinig, isusulat mo siya sa ilalim. Ganun lang siya kadali. Ayan! Ngayong alam na natin yung mga tunog at kung saan sila ilalagay, oras na para i-apply yan lahat. Sabay-sabay tayong basahin ang ilang totoong pantig sa Koreano. Pakinggan niyo muna ako, tapos ulitin niyo, ha? Okay, simulan natin. Ang una ay ga, tunog ga. Ulitin natin, ga, ga, ga. Magaling. Sunod, go, tunog go. Ulitin, go, go, go. Mahusay. Ngayon, ku, tunog ku. Sabayan niyo ako. Ku, ku, ku. Okay, tuloy lang. Ito naman ay na, tunog na. Ulitin, na, na, na. At ito naman ay nu, tunog nu. Sabayan ako. Nu, nu, nu. Malapit na. Ito ay da, tunog da. Ang sunod, du, du. Ngayon yung medyo tricky, ra, tunog reo. At ang huli, ri, tunog ri. Napakahusay nyo. Wow, ang galing! Bago tayo magtapos, daanan lang natin ng sobrang bilis yung mga pinaka-importanting konsepto para siguradong tumatak sa isip nyo. So tandaan lang natin yung 3 pinakamahalagang bagay. Una, may 10 basic vowels. Pangalawa, kapag patayo yung vowel, sa kanan ng consonant yan. At pangatlo, kapag pahalang yung vowel, sa ilalim naman. Sa 3 yan, promise, makakapagsimula na kayong magbasa ng Korean. At para sa ating pagtatapos, pakinggan nyo kung paano ginagamit yung mga natutunan natin sa buong pangungusap. Babasahin ko yung 2 pangungusap na to sa Koreano. Ito na yung buod ng aralin natin. Pakinggan nyo ng mabuti. Ang unang pangungusap, 한글에는 기본 모음이 10개 있습니다. 우리tin ko. 한글에는 기본 모음이 10개 있습니다. Ngayon ang pangalawang pangungusap. 세로 모음은 자음 옆에, 가로 모음은 자음 아래에 놓입니다. isa pa. 세로 모음은 자음 옆에, 가로 모음은 자음 아래에 놓입니다. At ayun na, binabati kita. Ngayon, meron ka ng matibay na pundasyon sa pagbabasa ng Hangul. Kaya ang tanong ko sa iyo ay, ngayong alam mo na ang 10 pangunahing patinig, anong salitang Korean ang pinakauna mong susubukang basahin? Hanggang sa muli! Annyeonghaseyo! Kamusta kayo? So, kung nag-aaral ka ng Korean, sigurado akong pamilyar ka na sa salitang bachim. Di ba? Ito yung mga final consonant na nasa ilalim ng bawat syllable. At aminin natin, medyo nakakalito yan sa simula. Pero, ito ang good news, huwag kayong mag-alala. Dahil ngayon, dito sa ating pag-aaral, sama-sama nating bubuksan ang sikreto niyan. O relate ka ba dito? Yung tipong napapakamot ka na lang sa ulo kapag nakakakita ka ng batchim? Alam mo, okay lang yan. Normal na normal yan. Isa talaga yan sa mga pinakaunang challenge na haharapin mo sa pag-aaral ng Korean. Pero may magandang balita. Kasi mayroon palang isang simpleng-simpleng sekreto para maintindihan ang lahat ng to. Okay, silipin nyo to. Parang ang gulo, di ba? Ang dami-daming iba't ibang letra na pwedeng mapunta sa ilalim ng isang syllable. Nandyan yung giyok, kiyok, kiyok. Tapos meron pang siyot, siyot, jiyot at kung ano-ano pa. So ang tanong, paano natin malalaman kung ano ba talaga ang tamang tunog para sa bawat isa sa kanila?
Well, dito na ngayon papasok yung sikreto. Lahat ng yang mga nakakalitong letra na nakita natin pagdating sa tunog ay nauuwi lang sa iisang numero. At ang magic number na yan ay 7. Yes, tama ang narinig nyo. 7 lang. Imagine, lahat ng yung sandamakmak na batchim na nakita natin kanina ay may isa lang sa 7 posibleng tunog kapag nasa dulo sila ng isang syllable. Ganun kasimple. So, kapag na-master mo itong 7 tunog na to, I promise you, halos kahit anong salita sa Korean, kayang-kaya mo nang basahin ng tama. Game changer to. So, heto ang magiging plano natin. Titingnan natin ang secret code, tapos isa-isahin natin ang mga tunog na k, na, at t, sunod ang la, ma, at pa. Tapos yung ng sound, at syempre, magkakaroon tayo ng final practice sa dulo. Handa na ba? Let's go! Ayan, simulan na natin ang pag-aaral sa 7 pangunahing tunog. Ito yung mga susi na kailangan natin para ma-master ang batchim ng paisa-isa. Okay, rule number 1, ang K sound. Pakinggan nyo to. Kapag ang mga letrang kyok, kiyok, or K ay nasa dulo ng isang syllable, lahat sila iisa lang ang bigkas, nagiging isang matalas na K-stop sound. Parang pinipigilan mo yung hangin. So 3 magkakaibang letra pero iisang tunog lang. Simple, di ba? Okay, subukan nating basahin ang unang salita, back. Pakinggan ninyo ng mabuti, back. Isa pa, back. Ngayon, kayo naman ang sumubok, magaling. Ulitin natin sabay-sabay, back. Okay, ang pangalawa ay tak. Pakinggan, tak. Medyo trick ito ha, tak. Kayo naman, nice. Isa pang beses, tak. At ang pangatlo, check. Pakinggan, check. Isa pa, check. Subutan ninyo. Galing. Ulitin natin. Check. At tandaan, meron tayong tinatawag na revival rule. Ibig sabihin, yung original na tunog nila pwedeng bumalik kapag ang kasunod na syllable ay nagsisimula sa isang vowel. Okay, next rule. Ito na siguro yung pinakamadali sa lahat. Rule number 2, ang N sound. Simple lang, yung letrang N kapag nasa dulo, palagi lang siyang binibigkas na parang soft N sound. Walang bago, walang komplikasyon, diretso lang. Sige, basahin natin. Unang salita, san. Pakinggan, san. Ulit, san. Kayo naman. Okay, isa pa, sabay tayo. San. Sunod naman, son. Pakinggan, son. Isa pa, son. Subukan ninyo. Tama. Ulitin natin, son. At ang huli, an. Pakinggan, an. Ulit, an. Kayo naman, perfect. Isa pang beses, an. See, ang dali lang, di ba? Okay, huminga ng malalim. Kasi, heto na yung pinakamalaking grupo sa lahat. Rule number 3, ang T sound. Tingnan nyo yung mga letra, D, S, Sh, J, Ch, T, at He. Mukhang ang dami no, parang nakakatakot. Pero, ang good news, lahat sila ay nagiging iisang tunog lang sa dulo. At yon ay isang sharp na stop sound. Sige, practice tayo. Unang salita, ut. Pakinggan, ut. Isa pa, ut. Kayo naman, magaling. Ulitin natin, ut. Sunod, kot. Pakinggan, kot. Ulit, kot. Subukan nyo. Nice. Isa pang beses, kot. Pangatlo, nuts. Pakinggan, nuts. Isa pa, nuts. Kayo naman. Tama yan. Ulitin natin, nuts. At ang huli, bat. Pakinggan, bat. Ulit, bat. Subukan ninyo. Perfect. Isa pa, bat. At tulad din ng case sound kanina, may revival rule din dito. For example, yung salitang kot, kapag sinundan yan ng vowel na i, bumabalik yung original ch sound niya. Kaya ang basa na sa kanya ay kotchi. Interesting, di ba? Ayan, nasa rule number 4 na tayo, ang L sound. Ito ay para sa letrang R. Now, kapag ito ay nasa dulo as a batchim, palaging mayroon siyang malambot at parang dumadaloy na L sound. Parang L sa salitang ball. Tandaan nyo to ha, hindi ito kailanman binibigkas na parang R. Palaging soft L. Sige, basahin natin. Pakinggan nyo muna to. Bal. Ulit, bal. Kayo naman. Magaling. Isa pa, sabay tayo. Bal. Sunod, kill. Pakinggan, kill. Isa pa,
kill. Subukan nyo. Tama! Ulitin natin. Kill. At ang huli, byol. Pakinggan, byol. Ulit, byol. Kayo naman. Galing. Isa pa, byol. Ang ganda ng tunog, no? Parang ang dulas lang. Okay, rule number 5. Isa pa to sa mga madali lang. Ang M sound. Para sa letrang mi o mim, kapag batchim to, palaging M sound lang. Simple. Pansinin nyo, pag sinabi nyo yung tunog, natural na nagsasara yung mga labi ninyo sa dulo. Ganun lang. Sige, basahin natin. Unang salita, bam. Pakinggan, bam. Ulit, bam. Kayo naman. Okay, isa pa, bam. Sunod, sam. Pakinggan, sam. Ulit, sam. Subukan ninyo. Magaling. Isa pang beses, sam. At ang huli, som. Pakinggan, som. Ulit, som. Kayo naman. Nice. Ulitin natin. Som. Nasa rule number 6 na tayo, ang P sound. Dito, ang mga letrang B at P, kapag sila ay nasa dulo, ay parehong nagiging isang mabilis na P-stop sound. Pakinggan nyo ha, P. Hindi yung B na may vibration, yung walang boses na P lang. Okay, basahin natin. Unang salita, pop. Pakinggan, pop. Isa pa, pop. Kayo naman. Tama. Ulitin natin, pop. Ang pangalawa, ip. Pakinggan, ip. Ulit, ip. Subukan ninyo. Magaling. Isa pa, ip. At ang huli, dop. Pakinggan, dop. Ulit, dop. Kayo naman. Galing. Isa pang beses, dop. At eto na, nasa huling tuntunin na tayo. Rule number 7, ang sound para sa letrang inyo. Importanteng tandaan to, ha? Pag ang inyo ay nasa simula ng syllable, silent yan, wala siyang tunog. Pero kapag nasa dulo na siya bilang batchim, nagkakaroon siya ng tunog. At yon ay yung sound parang sa salitang sing sa English o kaya bang sa Pilipino. Sige, subukan natin. Unang salita, bang. Pakinggan, bang. Ulit, bang. Kayo naman. Magaling. Isa pa, sabay tayo, bang. Sunod, song. Pakinggan, song. Ulit, song. Subukan ninyo. Tama. Ulitin natin, song. At ang uli, kong. Pakinggan, kong. Ulit, kong. Kayo naman. Perfect. Isa pang beses, kong. At yan na yon. Kumpleto na natin ang 7 core sounds ng batchim. Ang galing. Alright. Ngayong alam na natin yung 7 rules, oras na para sa final review and practice. Para mas tumatak sa isip natin, babasahin natin lahat yung mga salitang pinag-aralan natin. Sama-sama tayo ha, handa na? Okay, let's do this. Isa-isahin natin per group. Para sa K-sound, meron tayong bak, dak, check. Para sa N-sound, san, son, an. Para sa T-sound, ut, put, nat, bat. Okay, para sa L sound, bal, kill, byol. Next, para sa M sound, bam, sam, som. Para naman sa P sound, bap, ip, dop. At panghuli, para sa NG sound, bang, song, kong. Ang galing ninyo! Ngayon, para sigurado, ulitin natin lahat ng ito ng isa pang beses. Sabayan niyo ako ha, mula sa simula. Ready? Bak, dak, check, san, son, an, ot, kot, nat, bat, bal, kill, byol, bam, sam, som, bhap, ip, dop, bang, sang, kong. Awesome! Ayan na! Hawak nyo na ang secret code para sa Korean batchim. Diba? Hindi na siya mukhang ganun kakomplikado o nakakatakot ngayon. Ngayong alam nyo na yung sikreto sa likod ng lahat ng to, ang tanong ko sa inyo ay, ano ang unang Korean word o maybe Korean song lyrics na babasahin mo gamit ang bago mong kaalaman? Annyeonghaseyo. Okay, pakinggan niyo to ha. Annyeonghaseyo. Subukan natin ulit ha. Dahan-dahan lang. Annyeonghaseyo. Isa pang beses. Annyeonghaseyo.
Ayan, yan po ang katumbas ng hello o magandang araw sa Korean. Welcome sa ating munting aralin kung saan promise matututunan ninyong ang inyong pinakaunang Korean conversation. At yung salitang yan ang pinakaunang-una ninyong dapat tandaan. So, game na ba tayo? Ito yung mga pag-uusapan natin. Simple lang, promise. Mula sa unang pagbati, tapos paano magpakilala, paano magpaalam, at may bonus pa tayong mga super useful na salita para sa pang-araw-araw. O, di ba? Tara, simulan na natin. Sige, unahin na natin yung pinaka-basic pero pinaka-importante sa lahat, yung pagbati. Ito kumbaga yung susi para mabuksan ang anumang usapan. Tandaan nyo lang tong dalawang phrases na to at boom! May maganda na kayong first impression. Okay, eto na yung unang magic word. Pakinggan nyo mabuti ha. Anyo nga sa'yo. Ang ibig sabihin niyan ay hello, good morning o good afternoon. So napaka-versatile niya. 'Di ba? Pwede mong gamitin kahit anong oras. Ito yung standard at magalang na paraan para bumati. Pakinggan natin ulit yung bigkas ha. Annyeonghaseyo. Okay, ngayon, kayo naman. Sabayan niyo ako. Ready? 1, 2, 3. Annyeonghaseyo. Perfect! Galing! Okay, so pagkatapos mong magsabi ng hello, ano naman kaya ang isasagot? Ito yun. Ang magalang na tugon, manasabhanggapsimnida. Ito ay nangangahulugang, nice to meet you o ikinagagalak kitang makilala. Ito yung perfect na isagot ninyo kapag may bago kayong kakilala. Pagkatapos mismo ng, annyeonghaseyo, pakinggan niyo ulit ha, manasabhanggapsimnida. Sige, isa pa para talagang matandaan natin. Sabayan niyo ako, dahan-dahan lang, okay? Manasabhanggapsimnida. Ayan, galing! Okay, so marunong na tayong bumati. Anong kasunod? Siyempre, yung pagpapakilala, paano mo nga ba sasabihin kung sino ka? Tara, alamin natin. Okay, eto yung secret weapon natin, ang salitang imnida. Isipin niyo to na parang tuldok sa dulo ng sentence. Eto yung itudugtong natin sa pangalan mo o sa nationality mo para sabihing ako ay, sa formal at magalang na paraan. Napakadali lang talaga ng formula niya. Kuhanin mo lang yung noun, yung pangalan mo, halimbawa, tapos ididikit mo lang sa dulo ang imnida. Ganun lang kasimple. Noun plus imnida. Yun na yun. Okay, try natin. Halimbawa, ang pangalan mo ay Mark. Yung chonin, ang ibig sabihin niyan ay I o ako. So, bubuun mo siya ng ganito. Chonin, Mark imnida. Pakinggan yung mabuti. Chonin, Mark imnida. Ngayon, subukan nyo nga gamitin yung sarili ninyong pangalan. Isa pa, chonin markimnida. Okay, paano naman kung sasabihin mo kung taga saan ka? Ang salitang saram ay nangangahulugang tao or person. So, kung taga Pilipinas ka, sasabihin mo, Zonen Philippine saramimida. Pakinggan natin ng dahan-dahan ha. Zonen Philippine saramimida. Kita nyo? Ang pattern, bansa, tapos yung salitang saram, at sa dulo, syempre, yung imnida. Galing! Ito na yung medyo tricky pero super interesting na part. Sa Korean pala, yung pag-goodbye, iba-iba. Nakadepende siya kung sino yung aalis at kung sino yung maiiwan. Cool, di ba? Ganito lang yan. Kung ikaw yung maiiwan sa isang lugar at kausap mo yung paalis na, ang sasabihin mo sa kanya ay annyeonghaseyo. Tandaan nyo yung kaseyo parang go. Ngayon, kung baliktad naman, ikaw yung aalis, ang sasabihin mo sa taong iiwan mo ay annyeonghaseyo. Yung keseyo naman parang stay. So, kaseyo for the person going at keseyo for the person staying. Gets? Alright! Para mas lalong lumakas yung ating Korean skills, dagdagan natin ng 3 pang super importanteng salita. Ito yung mga maririnig at gagamitin nyo halos araw-araw. For sure. Unang-una, para magpasalamat, ang sasabihin mo ay kamsahamnida. Pakinggan natin mabuti ha. Kamsahamnida. Isa pa, sabayan niyo ko. Kamsahamnida. Yan ang pinaka-common at formal na paraan ng pagsabi ng thank you. Paano naman kung kailangan mong humingi ng paumanhin? Sa formal na paraan, sasabihin mo, 죄송합니다. Pakinggan niyo ha. 죄송합니다. Ulitin natin ha. 죄송합니다. Tandaan niyo yan. At ito, isa sa mga paborito ko at talagang magic word, 괜찮아요. Bakit?
Kasi pwede mo siyang isagot sa thank you at pwede rin siyang isagot sa sorry. Ang ibig sabihin nito ay, it's okay, it's alright, oh, no problem. Sobrang useful, di ba? Pakinggan nyo Kenshanayo. Ulitin nyo. Kenshanayo. Isa pang beses. Kenshanayo. Okay, team. Ayan, kumpleto na ang ating starter pack. Ngayon, para mas tumatak talaga sa isip natin, i-review natin lahat ng natutunan natin. Ready? Okay, ito na ang lahat ng binuo natin kanina. Pakinggan natin ng mabuti, isa-isa ha. Unang round. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 저는 pangalan mo, 입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 감사합니다. 죄송합니다. At kanchanayo. Galing! Okay, isa pang beses para mas kabisado. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 저는 pangalan mo, 입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 감사합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. Perfect! Ayan, nasa inyo na lahat ng kailangan nyo para simulan ang isang simpleng usapan sa Korean. Ang tanong ngayon, paano mo ipapakilala ang iyong sarili? Subukan yung praktisin yan mag-isa. Huwag kayong matakot magkamali. Ang importante, sinubukan nyo. Ang galing nyo! 다음에 또 만나요. Okay, tara na't aralan natin ang mga pinaka-importanting Korean greetings at phrases na siguradong magagamit ninyo sa trabaho o sa eskwela. Ready na ba kayo? Simulan na natin! Siyempre, magsisimula tayo sa pinaka-basic pero pinakamahalagang pagbati sa lahat. Ito yung hello nila. Maririnig nyo to kahit saan. Promise. Sa opisina, sa school, kahit sa mga K-drama. Sabayan nyo ako ha, dahan-dahan lang. 안녕하세요. Magaling. Ulit. 안녕하세요. At isa pa. 안녕하세요. Ayan. Okay, so bukod sa simpleng hello, syempre may mga pagbati rin para sa mga particular na okasyon. Tingnan natin kung paano mag-good night, mag-wish ng good weekend, at syempre, paano mag-congratulate. Let's level up! Unahin natin ang good night. Paano kung kausap mo yung boss mo o kaya yung magulang ng kaibigan mo? Kailangan formal at magalang. Ang sasabihin mo ay, 안녕히 주무세요. Practice natin. 안녕히 주무세요. Ulitin natin. 안녕히 주무세요. At isa pang beses. 안녕히 주무세요. Ayan, so yun yung formal, di ba? Importante sa kultura ng Korea, yung pagpapakita ng respeto. Pero kung ang kausap mo naman ay kaibigan mo lang o kabatch mo sa trabaho, may mas casual or polite way. Ito yon. 잘 자요. Mas madali, di ba? Sabayan nyo ko. 잘 자요. Isa pa. 잘 자요. At huling beses, 잘 자요. So tandaan ha, formal, 안녕히 주무세요. Casual, 잘 자요. Okay, biyernes na, paalis ka na ng opisina. Anong magandang sabihin sa mga katrabaho mo? Para i-wish sila ng have a good weekend, ito ang sasabihin mo. Yung jumal, ibig sabihin niyan, weekend. Tapos yung 잘 보내세요, parang spend it well. So pag pinagsama, jumal 잘 보내세요. Practice natin. 주말 잘 보내세요. Ulit. 주말 잘 보내세요. Huling beses. 주말 잘 보내세요. Ito, nako, napaka-useful na salita nito. May na-promote, may nag-birthday, may pumasa sa exam, ang sasabihin mo ay congratulations o 축하합니다. Tara, sabihin natin, 축하합니다. Muli, 축하합니다. At isa pa, para di makalimutan, 축하합니다. Ayan, galing! Okay, lipat naman tayo sa next section. Ito yung mga utos o commands. Madalas nyo tong maririnig sa isang teacher o kaya sa isang supervisor sa trabaho. Kaya mahalagang mahalaga na maintindihan natin to. Simple lang to, yung salitang check, ang basa dyan ay check at ang ibig sabihin ay book. So pag sinabing open the book, ang maririnig nyo ay 책을 펴세요. Sabay-sabay tayo. 책을 펴세요. Isa pa, 책을 펴세요. At ulit, 책을 펴세요. Ngayon, yung kabaligtaran naman, close the book, ay 책을 덮으세요. Practice. 책을 덮으세요. 책을 덮으세요. 책을 덮으세요. Okay, pansinin ninyo ha, yung dulo ng mga salita laging may seyo. Yan yung pahiwatig na ito ay isang magalang na utos. Tingnan natin tong tatlo. Para sa look or watch, ang sasabihin ay
Buseo. Sabayan niyo ako. Buseo. 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 Para naman sa listen, ang utos ay diriseo. Ulitin natin. Diriseo. 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 At ito, importante ito sa pag-aaral. Repeat after me ay tarahaseo. Practice. Tarahaseo. 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 Sige, dagdagan pa natin yung mga alam nating verbs. Heto pa ang ilan na super importante para makasabay ka sa klase o sa training sa trabaho. Ready? Okay, so kapag inutusan kang magbasa o read, ang maririnig mo ay ilgeseo. Bigkasin natin ng 3 beses. Ilgeseo. Ilguseo. Ilguseo. At kapag naman write o magsulat, ang utos ay suseo. Subukan natin suseo. 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 Madali lang, di ba? Ngayon, para naman sa pagsasalita, kung sinabing talk or speak, ang utos ay iyagihaseo. Medyo mahaba, kaya dahan-dahanin natin. Iyagihaseo. 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 At kapag kailangan mo namang sumagot o answer, ang sasabihin ay 대답하세요. Practice. 대답하세요. 대답하세요. At huling beses, 대답하세요. At ngayon, dumako na tayo sa, para sa akin, pinaka-critical na parte. Ito yung pag-check kung nagkakaintindihan ba kayo. Napaka-importante ng mga tanong at sagot na to, lalo na sa simula. Ito, for sure, maririnig nyo palagi mula sa teacher o boss nyo. 알겠어요? Ang ibig sabihin yan, do you understand o naiintindihan mo ba? Ulitin natin para di nyo makalimutan pag tinanong sa inyo. 알겠어요? 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 So paano nga ba sumagot dito? Heto ang dalawang posibleng sagot. Kung naintindihan mo, sasabihin mo, yes, I understand. Na sa Korean ay, 네, 알겠습니다. Practice tayo. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. Pero kung hindi at okay ang yan, huwag mahiya. Ang isasagot mo ay, no, I don't understand. O, 아니요, 모르겠습니다. sabay-sabay, 아니요, 모르겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. Bukod sa kung naiintindihan mo, itatanong din sa'yo kung may tanong ka. Do you have a question? Sa Koreano, yan ay, 질문 있어요? Ulitin natin para matandaan. 질문 있어요? 질문 있어요? At isa pa, 질문 있어요? At syempre, heto naman yung mga isasagot. Kung meron kang tanong, sasabihin mo, yes, I have a question. O, 네, 질문 있습니다. Practice! 네, 질문 있습니다. 네, 질문 있습니다. 네, 질문 있습니다. Kung wala naman at malinaw lahat, sasabihin mo, no, I don't have questions. O, 아니요, 질문 없습니다. Sabayan niyo ako. 아니요, 질문 없습니다. 아니요, 질문 없습니다. 아니요, 질문 없습니다. Galing! Ayan, ang galing ninyo! Ang dami na nating natutunan. Para sa ating final review, pagsama-samahin natin lahat. Subukan niyong sabayan ako sa pagbigkas, ha? This is it! Handa na? Okay, uulitin natin lahat ng 2 beses. Dahan-dahan lang para masundan nyo. Simulan na natin. 안녕히 주무세요. 잘 자요. 주말 잘 보내세요. 축하합니다. 책을 펴세요. 책을 덮으세요. 보세요. 들으세요. 따라하세요. 읽으세요. 쓰세요. 이야기하세요. 대답하세요. 알겠어요? 네, 알겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. 질문 있어요? 네, 질문 있습니다. 아니요, 질문 없습니다. Okay, great job! Isa pang beses para mas tumatak sa isip natin. Let's go! 안녕히 주무세요. 잘 자요. 주말 잘 보내세요. 축하합니다. 책을 펴세요. 책을 덮으세요. 보세요. 들으세요. 따라하세요. 읽으세요. 쓰세요. 이야기하세요. 대답하세요. 알겠어요? 네, 알겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. 질문 있어요? 네, 질문 있습니다. 아니요, 질문 없습니다. Ang galing! Perfect! At dyan nagtatapos ang ating session para sa araw na ito. Ang galing ninyo. Tandaan lang, practice makes perfect, kaya huwag kayong titigil sa pagpapractice ha. At gaya ng sabi nila, 다음에 또 만나요. Hanggang sa muli, 다음에 또 만나요.
Oh, kumusta kayo? Handa na ba kayo para sa inyong kauna-unahang Korean conversation? Dito, tuturuan ko kayo kung paano magpakilala sa simple at magalang na paraan. Kaya, tara na, simulan na natin to. Okay, unahin natin yung pinaka-importante sa lahat. Pakinggan nyo to ha. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Ito po yung formal at magalang na paraan para sabihing hello sa Korean. Actually, ito yung pinakaunang salita na dapat mong kabisaduhin. Ayan, so pagkatapos nating bumate, syempre ang kasunod dyan ay pagpapakinala, di ba? Titingnan natin ngayon kung paano sabihin yung pangalan mo at kung taga saan ka. Okay, pakinggan nyo to ng mabuti ha. 저는 Twan입니다. 저는 Twan입니다. 저는 Twan입니다. Ang ibig sabihin niyan ay ako si Twan. Ito yung gagamitin mo para sabihin ang pangalan mo. Alam nyo, ang ganda sa pattern na to, para ka lang nagbubuo ng puzzle. Yung chonen o jonen, yan yung ako po. Tapos yung imnida o imnida, yan naman yung formal na verb na I or am. So ang gagawin mo na lang, ilalagay mo yung pangalan mo sa gitna. Halimbawa, Jonen Juan imnida. Ang dali lang, di ba? O, sige nga, try nyo. Kayo naman. Ilagay nyo yung pangalan nyo sa pattern na yan. Sabihin nyo ng malakas. Ayan, galing. Ganyan nga. Okay, next naman para sa bansa. Pakinggan nyo to. Betenam saramimnida. Betenam saramimnida. Betenam saramimnida. Ang ibig sabihin niyan ay ako ay taga-Vietnam o I am Vietnamese. So, ang sekreto dito ay yung salitang saram o saram. Ang ibig sabihin niyan ay tao o person. Kaya, yung pattern, bansa, tapos idudugtong mo lang yung saramimnida. Para mo na rin sinabi na, ako ay isang taong taga-bansa. Simple lang, no? At syempre, para sa ating mga Pinoy, ito yung para sa atin. Pakinggan nyo kung gaano kaganda pakinggan. Philippines saramimnida. Philippines saramimnida. Philippines saramimnida. I am Filipino. Ang sarap pakinggan, di ba? Okay, move on na tayo sa susunod na parte. Pag-usapan naman natin kung paano ka magtatanong at sasagot tungkol sa trabaho. Ito naman ang paraan ng pagtatanong. Pakinggan nyo. 학생입니까? 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 Ang ibig sabihin nito ay estudyante ka po ba or are you a student? O dito, kitang-kita yung pinagkaiba. Kung napansin nyo, pag statement o pagsasagot, ang dulo ay imnida. Pero pag tanong, nagiging imnit ka? Yung dalang napapalitan ng ka. Ganun lang kasimple, may tanong ka na agad. At syempre, kailangan may sagot tayo, di ba? Ito ang isang posibleng sagot. Anyo huesa wonimnida. Anyo huesa wonimnida. Anyo huesa wonimnida. Ang kahulugan nito ay, hindi po, isa po akong company employee. Okay, mabilis na review ng tatlong bagong salita natin. Una, ang hindi ay anyo. 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 Pangalawa, yung estudyante ay hakseng. 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 At panghuli, yung company employee, yan ay huesawon. 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 Tandaan nyo yan, ha? Siyempre, para mas humusay ang usapan, dagdagan natin ng kaunti yung ating vokabularyo. Umpisahan natin sa mga bansa. Ang salitang bansa sa Korean ay nara. Madaling tandaan, no? O, tingnan natin ang ilang examples. Sige, ulitin nyo pagkatapos ko ha. Ang South Korea ay Hanguk. 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 Ang Pilipinas, siyempre, Philippine. 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 At yung Vietnam naman ay Vietnam. 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 Galing! Okay, next category, mga trabaho. Ang salitang trabaho o occupation sa Korean ay jigob. Tingnan naman natin ang ilang mga halimbawa nito. Game. Sabayan niyo ko. Ang teacher ay seonsengnim. 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 Ang police officer, 경찰관. 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 Ang technician, 기술자. 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 At yung farmer ay 농부. 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 Mahusay. Ayan na. Eto na ang final part. Oras na para pagsamasamahin ang lahat ng pinag-aralan natin. Eto na yung ating huling pagsasanay.
Okay, nandito na sa screen yung buod ng lahat. Babasahin ko lahat ng Korean phrases ng 2 beses. Pakinggan nyo and subukang sabayan ha. Game. 안녕하세요. 저는 pangalan입니다. Philippine 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Okay, isa pa. 안녕하세요. 저는 pangalan입니다. Philippine 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Perfect! So, ang tanong ko na yon, handa na ba kayo para sa inyong pinakaunang Korean conversation? For sure, sa mga natutunan nyo ngayon, kayang-kaya nyo nang magpakilala. Ang kailangan na lang talaga ay practice ng practice. At dito na muna nagtatapos ang ating lesson for today. Itong nasa screen, ang ibig sabihin niyan ay see you again next time. Sabay-sabay nating sabihin ng 3 beses. 다음에 또 만나요. 다음에 또 만나요. 다음에 또 만나요. Hanggang sa muli! Kumusta? Naisip nyo na ba kung paano kaya makipag-usap sa unang-unang araw nyo sa Korea? Tara, samahan nyo ko at alamin natin yung mga pinaka-basic na tanong na siguradong kakailanganin nyo. Handa na ba kayo para sa Korean adventure nyo? Okay, simulan na natin! Siyempre, unahin natin yung pinaka-importante sa lahat, ang pagbati. Sa Korea, para maging magalang, ang sasabihin mong hello ay 안녕하세요. Pakinggan nating mabuti, dahan-dahan, 안녕하세요. Ulit, 안녕하세요. Isa pa, 안녕하세요. O, di ba? Try nyo nga sabihin kasabay ko. Ang galing! So eto yung magiging plano natin. Una, magpa-practice tayo ng mga totoong usapan. Tapos, sisilipin natin yung mga sikreto ng Korean grammar. At syempre, sa huli, magre-review tayo para siguradong tandaan nyo lahat. Okay, imagine to. Unang araw mo sa Korea. Kararating mo lang sa bago mong office o kaya dorm. Ang daming bagong lugar. Paano ka ngayon magtatanong kung nasaan ang mga bagay-bagay? Sige, subukan nating magtanong. Kung gusto mong itanong kung ito po ba yung opisina, ganito ang sasabihin mo. 여기가 사무실입니까? Ulitin natin ng mas mabagal. 여기가 사무실입니까? Isa pang beses. 여기가 사무실입니까? Tapos kung oo ang sagot, 네, 사무실입니다. Pakinggan ulit. 네, 사무실입니다. At isa pa, 네, 사무실입니다. Galing! Ngayong paano naman kung hinahanap mo yung restroom? Ang itatanong mo ay, 화장실이 어디입니까? Sige, try natin. 화장실이 어디입니까? Ulitin. 화장실이 어디입니까? Yung 어디, yan yung magic word para sa saan. Ang sagot naman kung medyo malayo at tinuturo nila ay 저기입니다. Ulitin natin. 저기입니다. Isa pa. 저기입니다. Ang ibig sabihin niyan, ayon, doon. Ayun, ang galing! Ngayong alam mo na kung paano magtanong ng direksyon, alamin naman natin kung paano magtanong tungkol sa mga gamit sa paligid mo. Ito, isa sa mga pinaka-useful na tanong promise. 이게 뭐예요? Ulitin natin ha. 이게 뭐예요? Isa pa. 이게 뭐예요? Ang ibig sabihin niyan, ano to? Halimbawa, ang sagot ay passport, sasabihin mo naman, 여권이에요. Ulitin natin, 여권이에요. Last time, 여권이에요. Simple lang, di ba? Sige, pagsamahin na natin yung mga natutunan natin. Para itanong kung nasaan yung passport, ang sasabihin mo ay, 여권이 어디에 있어요? O, napansin nyo? Ginamit natin ulit yung 어디. Ulitin natin, 여권이 어디에 있어요. Isa pang beses, 여권이 어디에 있어요. At kung nasa loob ng bag, ang isasagot mo ay, 가방 안에 있어요. Pakinggan ulit, 가방 안에 있어요. At ang huli, 가방 안에 있어요. Okay, ngayong may idea na tayo sa mga actual conversations, oras na para i-decode natin yung grammar sa likod nito. Pero huwag kayong kabahan ha, mas simple to kaysa sa iniisip nyo. Alam nyo, sa English, hindi natin masyadong iniisip yan. Pero sa Korean, may special marker sila para malinaw kung sino o ano ba talaga yung bida sa pangungusap. Ito na sila, ang I at ga. Ang tawag sa kanila ay subject particles. Parang maliliit na signpost yan na idinidikit mo sa dulo ng isang noun para sabihing, hey, ito yung subject. So pag sinabi mong samoshiri, yung I ang nagsasabi na yung opisina ang pinag-uusapan natin. At napakadali lang ng rule. Kung yung salita ay nagtatapos sa consonant tulad ng samushil, idadagdag mo yung I
kaya nagiging samushiri. Pero kung nagtatapos naman sa vowel tulad ng yogi, idadagdag mo yung ka, kaya nagiging yogiga. Ang talino, di ba? Ginawa siya para mas madulas pakinggan at bigkasin. Okay, next building block, yung verb na to be o yung am, is, are natin. Sa Korean, ang magalang na version nito ay ieo o kaya yeo. At katulad kanina, sobrang simple lang din ng rule dito. Kung yung noun ay nagtatapos sa consonant, tulad ng kabang o bag, gagamitin mo yung ieo, kaya magiging kabang ieo. Kung sa vowel naman, tulad ng pege o unan, gagamitin mo yung mas maikling yeyo, kaya magiging pege yeyo. See? Sobrang logical ng language. Ayan! Para sa huling bahagi na natin, i-review na natin lahat ng mga bagong salita para siguradong matatandaan natin to. Ready na? Let's lock it in! Umpisahan natin sa mga lugar o changso. Babasahin ko ng dahan-dahan, pakinggan nyo at subukang ulitin ha. Yogi, jogi, kogi, odi, 회사, 사무실, 화장실, 식당, 집, 기숙사, 세탁소, 미용실, 시장, 마트, 편의점, 슈퍼마켓. Very good. Sige, isang round pa para mas tumatak. Yogi, jogi, kogi, odi, 회사, 사무실, 화장실, 식당, 집, 기숙사, 세탁소, 미용실, 시장, 마트, 편의점, 슈퍼마켓. Ngayon, yung mga gamit naman o bulkon. Ready? Yolse, kasuksadin, kabang, chigap, yokwan, usan, kool, 화장품, pit, hedraya, bege, ibul. Mahusay. One more time para sigurado. Yolse, kasuksadin, kabang, chigap, yokwan, usan, kool, 화장품, pit, herdraya, bege, ibul. At dito na, nagtatapos ang ating session for today. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. At bilang paalam, sabihin nating, daomi tumanayo. Isa pa, daomi tumanayo. At sa huling tagkakataon, daomi tumanayo. Ang ibig sabihin yan, see you next time. Hanggang sa muli. Kumusta po sa inyong lahat? At syempre, annyeonghaseyo, welcome sa ating pag-aaral ng Korean. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga salita at pangungusap para sa mga pang-araw-araw na gawain. Tamang-tama to kung baguhan ka pa lang o kung naghahanda ka para sa EPS topic. So, handa na ba kayong matuto? Tara, simulan na natin! Okay, ito po yung magiging flow ng lesson natin. Uunahin natin yung pagbati, tapos dadako tayo sa mga vocabulary para sa daily routine. Pagkatapos niyan, aaralin natin yung isang napaka-importanting grammar, tapos kung paano magsabi ng oras, at pagsasama-samahin natin lahat sa isang sample conversation bago tayo mag-final review. Simple lang, di ba? Ayan, umpisahan na natin. Unang-una sa lahat, syempre, ang pinaka-basic at pinakamahalaga sa kahit anong lengguwahe, yung pagbati. Ito, ika nga, ang unang hakbang natin para makapagsimula ng isang usapan. Pakinggan niyo pong mabuti at subukang ulitin. Annyeonghaseyo. Dahan-dahan, annyeonghaseyo. Isa pa, annyeonghaseyo. Ito po yung pinaka-common at magalang na paraan para sabihing hello o kumusta sa Korean. Tandaan niyo to, kasi lagi niyo itong gagamitin. Okay, ngayon naman punta na tayo sa mga verbs o pandiwa. Ito yung mga salitang kailangan natin para mailarawan ang mga ginagawa natin sa buong araw. Isa-isahin natin. Ang una nating salita ay ironada. Ulitin natin, ironada. Isa pang beses, ironada. Ang ibig sabihin nito ay bumangon o gumising sa umaga. Ang susunod naman, 아침을 먹다. Ulit, 아침을 먹다. At isa pa, 아침을 먹다. Ito naman ay nangangahulugang kumain ng almusal. Pagkatapos kumain ng almusal, marahil tayo ay papasok sa trabaho. Sa Korean, yan ay 회사에 가다. Ulitin natin, 회사에 가다. Huling beses, 회사에 가다. Pumasok sa trabaho. At syempre, pag nasa trabaho na, tayo ay ilhada. Dahan-dahan, ilhada. Ulit, ilhada. Ang ibig sabihin nito ay magtrabaho.
Pagsapit ng tanghalian, 점심을 먹다. Sabayan niyo ako, 점심을 먹다. Isa pa, 점심을 먹다. Ibig sabihin, kumain ng tanghalian. At pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, tayo ay 집에 오다. Ulitin natin, 집에 오다. Last one, 집에 오다. Ito naman ay umuwi sa bahay. Pagdating sa bahay, baka gusto nating 요리하다. Ulit, 요리하다. Isa pa, 요리하다. Ang ibig sabihin nito ay magluto. At sa pagtatapos ng araw, siyempre, kailangan nating jada. Simple lang, di ba? Jada. Ulitin natin, jada. Ang ibig sabihin, matulog. Mahusay. Ngayong may mga bago na tayong salita, ang tanong, paano natin sila gagamitin sa isang pangungusap? Dito na papasok ang isang napakahalagang grammar point. So, paano nga ba natin gagawing isang buong pangungusap ang mga salitang tulad ng mokda o kada na nasa dictionary form pa lang? Dito pumapasok ang ayo, oyo, ending. Ito po yung idinurugtong natin sa dulo ng isang verb para maging magalang ito at para mapakita na nangyayari siya ngayon o present tense. Ito yung pinaka-common na ginagamit sa pang-araw-araw na usapan. So, paano to gamitin? Simple lang po yung rule. Titingnan nyo lang yung huling vowel ng verb stem. Kung ang huling vowel ay a o o, ang idadagdag natin ay ayo. Halimbawa, yung gada magiging kayo. Ngayon, kung kahit anong vowel maliban sa dalawang yon, oyo naman ang idadagdag, tulad ng mokta, nagiging mogoyo. At may special case po tayo. Lahat ng verbs na nagtatapos sa hada ay palaging nagiging heyo. For example, yung yorihada ay nagiging yoriheyo. Ganun lang po siya kasimple. Okay, ang galing! Marunong na tayong bumuo ng simpleng pangungusap. Ngayon, lagyan pa natin ng dagdag na detalye. Pag-usapan naman natin kung paano sabihin kung kailan nangyayari ang isang bagay. Unahin natin itong napaka-importanteng salita, 지금. Ulitin natin, 지금. Isa pa, 지금. Ang ibig sabihin nito ay ngayon. At para namang sabihin ang eksaktong oras, ginagamit natin ang particle na e. Idinidikit lang ito sa dulo ng salitang pantukoy sa oras. Halimbawa, kung gusto mong sabihin na at 11 o'clock, sasabihin mo yan na 11시에. Ulitin natin, 11시에. Ganun lang. Ayan na! Ngayon, subukan nating pagsamasamahin lahat ng natutunan natin mula sa mga salita, sa grammar at sa oras sa isang totoong usapan. Okay, pakinggan natin. Unang linya, 투안시. 지금 뭐예요? Dahan-dahan nating ulitin. 투안시. 지금 뭐예요? Ang ibig sabihin niyan, tuan, anong ginagawa mo ngayon? Pansinin niyo po yung paggamit ng salitang 지금 na nangangahulugang ngayon. Sumagot si Tuan, 텔레비전을 봐요. Ulitin natin ng dahan-dahan, 텔레비전을 봐요. Ang ibig sabihin, nanonood ako ng telebisyon. Dito mapapansin nyo na yung verb na boda ay naging 봐요, gamit yung ayo ending na pinag-aralan natin kanina. Ngayon, may isa pang tanong. 몇 시에 점심을 먹어요? Ulitin natin ng mas mabagal. 몇 시에 점심을 먹어요? Ang tanong niya ay, anong oras ka kumakain ng tanghalian? Pansinin niyo po ulit yung particle na e na nakakabit sa 몇 시 o anong oras. At ang huling sagot ni Tuan, 12시 30분에 먹어요. Dahan-dahan, 12시 30분에 먹어요. Ang sabi niya, kumakain ako ng 12:30. Dito, kitang-kita ulit natin yung particle na e na nakadikit sa oras at yung mogta na naging mokoyo. Malinaw na malinaw, di po ba? Wow, ang galing! Ang dami nating napag-aralan. So bago tayo matapos, balikan natin lahat para mas tumatak sa isipan natin. Ready na ba kayo sa final review? Okay. Para sa huling pagsasanay, babasahin ko lahat ng dahan-dahan. Uulitin ko ng 2 beses. Pakinggan niyo pong mabuti at subukan sabayan. Umpisahan natin sa vocabulary. 일어나다, 일어나다. 아침을 먹다, 아침을 먹다. 회사에 가다, 회사에 가다. 일하다, 일하다. 점심을 먹다, 점심을 먹다. 요리하다, 요리하다. 자다, 자다.
지금, 지금. Ngayon yung mga pangusap naman. 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? 12시 30분에 먹어요. 12시 30분에 먹어요. At dyan na po nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Sana marami kayong natutunan. Huwag po kayong hihinto sa pag-aaral at lalo na sa pagpapractice Hanggang sa susunod, dami tumanayo! So gusto nyo bang matutong magkwento tungkol sa pamilya nyo and Korean? Kasi yan mismo yung pag-uusapan natin ngayon. Tutulungan ko kayo kung paano ba magtanong at syempre kung paano i-describe yung mga kapamilya natin sa paraang masaya at madaling matandaan. Tara, umpisahan na natin. Pero syempre, bago ang lahat, mag-greet muna tayo sa Koreano. Sabayan niyo ako ha. 안녕하세요. Ulit, 안녕하세요. One more time, 안녕하세요. Perfect! Ang galing! Okay, ang pinakaunang aalamin natin ay yung basic question na, ilan kayo sa pamilya? Paano nga ba ito sabihin sa Korean? Tara, alamin natin. Okay, pakinggan niyong mabuti ha. Ito yung tanong. 가족이 몇 명이에요? Pakinggan natin ulit ng dahan-dahan. 가족이 몇 명이에요? Okay, pangatlong beses. Sabayan niyo na ako ha. Ready? 가족이 몇 명이에요? Yan. Ang ibig sabihin lang yan ay ilan ang miyembro ng pamilya mo. Para mas mag-gets natin, tingnan natin kung paano to ginagamit sa isang totoong usapan. Meron tayong dialogue dito sa pagitan nina Rihan at Tuan. Pakinggan natin. So, mauuna si Rihan. Itatanong niya kay Tuan, Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Pakinggan niyo ulit. Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Isa pa, subukan niyo nang sabihin, Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Pansinin niyo, dinagdag lang yung pangalan ni Tuan sa simula. At ito naman yung sagot ni Tuan. Pakinggan natin. 어머니하고, 형하고, 저, 세 명이에요. Ulitin natin. 어머니하고, 형하고, 저, 세 명이에요. Isa pa, 어머니하고, 형하고, 저, 세 명이에요. Ang sabi niya, nanay, kuya, at ako, tatlo kami. Yung importante dito ay yung salitang hago. Ito yung parang at or and sa Filipino pag naglilista ka. Simple lang, di ba? Siyempre, magtatanong pabalik si Tuan. Gagamitin niya lang yung parehong tanong pero papalitan niya yung pangalan. Pakinggan niyo. 리한 씨는 가족이 몇 명이에요? Dahan-dahan ulit. 리한 씨는 가족이 몇 명이에요? Last time. 리한 씨는 가족이 몇 명이에요? Ganun lang kadali. Ito naman yung sagot ni Rian. Medyo mahaba pero kaya to. Ready? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 우리팀 나ten. 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. One last time. 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Ang sabi niya, 4 kami. Mayroon akong tatay, nanay, at nakababatang kapatid na babae. Ginamit niya ulit yung hago para pagdugtungin yung tatay at nanay. Okay, ngayong marunong na tayong magtanong, kailangan naman nating alamin yung mga tawag sa bawat miyembro ng pamilya. At meron ditong isang very important rule sa Korean culture, lalo na sa tawag sa mga nakakatandang kapatid. Eto, makinig kayong mabuti kasi super importante to ha. Sa Korean kasi, iba ang tawag mo sa ate at kuya mo depende kung lalaki ka o babae. Unahin natin, kunwari lalaki ka. Ang tawag mo sa kuya mo ay 형, 형. Sabihin nyo nga, 형. Ulit, 형. At sa ate mo naman, ang tawag mo ay 누나, 누나. Isa pa, 누나. Last one, 누나. Malinaw? So, kung lalaki ka, kuya is 형, ate is 누나. Ngayon, paano naman kung babae ka? Dito na papasok yung mga paborito nating naririnig sa K-dramas. Ang tawag mo sa kuya mo ay opa. Opa. Familiar, di ba? Sabayan niyo ako. Opa. Ulit, opa. At sa ate mo naman, ang tawag ay onni. Onni. Pakinggan niyo ulit. Onni. Sabihin natin, onni. Ayan. So para sa mga babae, kuya is opa, ate is onni. Okay, let's move on sa iba pang miyembro ng pamilya. Dahan-dahan lang natin to. Para sa grandfather, haraboji. Ulit, haraboji. Last time, haraboji. Para sa grandmother, 할머니.
Again, 할머니. Last, 할머니. Next, father, 아버지. Again, 아버지, 아버지. And mother, 어머니. Ulit, 어머니, 어머니. Para sa husband, 남편. Again, 남편, 남편. Sa wife naman, 아내. Again, 아내, 아내. At para sa mga anak, son is 아들. Again, 아들, 아들. And ang daughter ay 딸. Ulitin natin, 딸. Last time, 딸. Good job! Galing! Ngayong may vocabulary na tayo para sa pamilya, paano naman natin sila i-describe? Tingnan natin itong isa pang maikling usapan. So, kunwari, may tinitingnan silang picture. Nagtanong yung kaibigan, "Isarami, rihan siyo dong sengiyo?" Ang ibig sabihin niyan, itong tao ba na to ang kapatid mo, Rihan? Pakinggan niyo ulit. "Isarami, rihan siyo dong sengiyo?" Isa pa. "Isarami, rihan siyo dong sengiyo?" At napakasimple lang ng sagot ni Rihan. Sabi niya, "Ne, 맞아요. Ne, 맞아요." Nang ibig sabihin ay, "Oo, tama." Pakinggan niyo ulit. "Ne, 맞아요." Last one, "Ne, 맞아요." Ganun lang kasimple. At syempre, may kasamang papuri yung kaibigan. Sabi niya, "여동생이 정말 예뻐요." Ang keyword nito ay 예뻐요, na ang ibig sabihin ay pretty o maganda. Pakinggan niyo ulit ha. 여동생이 정말 예뻐요. Isa pa, medyo mas mabagal. 여동생이 정말 예뻐요. Ang ganda pakinggan, di ba? Ayun! Bukod sa maganda, syempre marami pa tayong pwedeng sabihin. So, palawakin pa natin yung vocabulary natin para makapag-describe tayo ng itsura at pati na rin ng ugali. Handa na ba kayo? Okay, para mas madaling tandaan, dahan-dahanin natin. Umpisahan natin sa pretty, 예쁘다. Ulit, 예쁘다. Isa pa, 예쁘다. Para sa cool or handsome, 멋있다. Again, 멋있다. Last time, 멋있다. Ngayon, para sa height. Tall ay 키가 크다. Ulit, 키가 크다. Last, 키가 크다. Yung kabaliktaran, short, ay 키가 작다. Again, 키가 작다. 키가 작다. Next, para sa body type. Slim ay 날씬하다. Again, 날씬하다. Last one, 날씬하다. Ang opposite naman, chubby, ay 뚱뚱하다. Again, 뚱뚱하다. 뚱뚱하다. At para sa personality, funny or interesting ay 재미있다. Again, 재미있다. 재미있다. At panghuli, kind, 친절하다. Ulitin natin, 친절하다. Last time, 친절하다. Galing. Wow, ang galing nyo. Ang dami nating natutunan, no? Para mas tumatak yan sa isip natin, i-review natin lahat. Ready na ba kayo? Okay, review muna tayo sa family. Sabayan niyo ako ha. Game! 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 형, 누나, 오빠, 언니, 나, 남편, 아내, 아들, 딸. Ang galing! Okay, isa pang beses. Let's go! 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 형, 누나, 오빠, 언니, 나, 남편, 아내, 아들, 딸. Perfect! Ngayon, yung mga descriptive words naman. Sabayan nyo ako ulit ha. 예쁘다, 멋있다, 키가 크다, 키가 작다, 날씬하다, 뚱뚱하다, 재미있다, 친절하다, 똑똑하다, 활발하다. Wow! Galing! Last round na to. Best one yun na ha. Ready? 예쁘다, 멋있다, 키가 크다, 키가 작다, 날씬하다, 뚱뚱하다, 재미있다, 친절하다, 똑똑하다, 활발하다. At yan na muna para sa ngayon. Sana marami kayong natutunan at sana magamit nyo to sa pakikipag-usap nyo. Hanggang sa susunod ha. Dame to manayo. Bye! Hello sa inyo! Gusto nyo bang matutunan kung paano magkwento tungkol sa ginawa nyo kahapon? In Korean? Well, tamang-tama dahil yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Simulan na natin? Pero syempre, bago ang lahat, mag-hello muna tayo sa Korean way. Handa na ba kayo? Sabayan nyo ako ha, dahan-dahan lang. 안녕하세요. Magaling. Isa pa. 안녕하세요. Perfect. At panghuli. 안녕하세요.
Ayan. So, isipin nyo to, tinanong kayo ng kaibigan nyo, "Uy, anong ginawa mo kahapon?" Paano nyo kaya yan sasagutin sa Korean? Yan ang mission natin for today, ang masagot yung tanong na yan. At ito mismo ang goal sentence natin. 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. Alam ko mukha siyang mahaba at medyo nakakatakot sa simula. Pero trust me, pagkatapos nito, bawat isang salita dyan, maiintindihan nyo. Ito yung magiging game plan natin. Uunahin natin yung mga salita para sa oras at lugar, tapos yung grammar para sa past tense. Pagkatapos niyan, bubuo na tayo ng buong pangungusap. At syempre sa huli, magre-review tayo. Parang Lego niyang, di ba? Pagsasama-samahin lang natin yung mga pyesa. Tara! Okay, part 1. Kunin na natin yung mga una nating building blocks, yung vocabulary. Kasi ito talaga yung pinaka-foundation para makapagsalita tayo, di ba? Unahin natin tong dalawang super important na salita. Yung yesterday o kahapon sa Korean ay 어제. Ulitin nyo ha? 어제. 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 Very good. Ngayon, yung today o ngayon naman ay 오늘. Sabihin natin ha, 오늘. 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 Perfect. Ngayon, lipat naman tayo sa mga lugar. Halimbawa, yung parke o park. Sa Korean, yan ay 공원. Sabay-sabay tayo. 공원, 공원, 공원. Sunod, yung lugar na paborito nating tambayan para magkape. Coffee shop. Ito madali lang to kasi halos tunog English. Pakinggan nyo. Coffee shop. Ulitin natin. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Kita nyo? Ang dali lang. Para naman sa mga bookworms at sa mga masisipag mag-aral dyan, yung library ay tosogwan. Subukan nating sabihin, tosogwan. 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 Tandaan nyo yung salitang yan ha, gagamitin natin yan mamaya. At syempre para sa mga movie lovers, yung movie theater ay 영화관. Medyo mahaba, kaya dahan-dahanin natin. Ready? 영화관. 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 Mahusay. Okay, so meron na tayong mga words for time and place. Anong susunod? Kailangan natin yung susi, yung magic key para ma-unlock natin yung pag-uusap tungkol sa nakaraan. At eto na nga yun. Eto na siya, ang as at os sayo. Isa siyang parang buntot na kinakabit natin sa dulo ng verb para ipakita na tapos na yung action. Kung sa English may ed tayo, sa Korean meron silang at os sayo. At ang good news, 3 simple rules lang ang kailangan nating malaman. Okay, focus tayo dito. Heto yung 3 rules. Rule number 1. Kapag yung huling vowel ng verb ay a, oo, ang idadagdag natin ay assoyo. Okay? Rule number 2. Kung iba namang vowel like L, U, o E, ang idadagdag natin ay ossayo. And finally, rule number 3, yung pinakamadali. Kapag yung verb ay may hada sa dulo, papalitan lang natin yon ng essoyo. Para mas malinaw, tingnan natin sa examples. So tingnan natin kung paano to gumagana. Sa rule 1, yung kada na to go, dahil may a vowel siya, nagiging kassoyo. Sa rule 2, yung mokta or to eat, nagiging mogossoyo. At sa rule 3, yung paborito nating verb, kung buhada or to study, ay nagiging kungbuhessoyo. Nakikita nyo yung pattern? Yung dulo lang talaga yung nagbago para masabi nating past tense na siya. At ngayon, ito na, yung pinaka-exciting na part. Pagsasama-samahin na natin lahat ng building blocks na natutunan natin para makabuo ng isang complete sentence. Ready na ba kayo? Let's do this! Ay, teka lang. May isa pa pala tayong importanteng piyesa. Ito yung location particle na eso. Ito yung parang pandikit o glue na nilalagay natin after a place para masabi kung saan nangyari yung kilos. So kung gusto mong sabihin sa library, magiging tusogwan eso. Ito yung sumasagot sa tanong na, saan? Okay, simulan na nating mag-build. Step 1, pumili tayo ng lugar. Gagamitin natin yung natutunan natin kanina, tosogwan, or yung library. Okay, step 2, idikit na natin yung ating location particle. So yung dosogwan, lalagyan natin ng eso. Magiging dosogwan eso. Ang ibig sabihin nito ngayon ay at the library o sa library.
At para sa final step, ilagay na natin yung action na nasa past tense. 도서관에서 공부했어요. Ayan na, buo na siya. Ang ibig sabihin niyan ay, I studied at the library. Wow, ang galing! Nakabuo na tayo ng isang buong Korean sentence. Sige, isa pang example na very useful sa totoong buhay. 친구하고 PC방에서 게임했어요. Meaning, naglaro ako ng games kasama ang kaibigan ko sa PC room. Para masanay tayo, sabihin natin to ng 3 beses ng dahan-dahan. Ready? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 우lit. 친구하고 PC방에서 게임했어요. Okay, last time. 친구하고 PC방에서 게임했어요. Galing? Ang huhusay niyo. Ngayon, para siguradong hindi natin makakalimutan yung mga natutunan natin, i-review natin lahat. So, makinig lang kayong mabuti and try to say it with me. Okay, review muna tayo ng vocabulary. Uulitin ko ng 2 beses ha. 어제, yesterday. 오늘, today. 공원, park. coffee shop. 도서관, library. 영화관, movie theater. 공부하다, to study. 게임하다, to play games. Okay, second round, Korean lang. Ready? 어제, 오늘, 공원, 커피숍, 도서관, 영화관, 공부하다, 게임하다. Galing! Ngayon, yung mga buong pangungusap naman, 2 beses din natin uulitin. First sentence, 도서관에서 공부했어요. I studied at the library. 우lit, 도서관에서 공부했어요. Next, PC방에서 게임했어요. I played games at the PC room. 우lit, PC방에서 게임했어요. Third one, 공원에서 산책했어요. I took a walk at the park. Again, 공원에서 산책했어요. And syempre, yung tanong, 어제 뭐 했어요? What did you do yesterday? Last time, 어제 뭐 했어요? Perfect! At ayan, ang galing-galing ninyo. Ngayon, kaya nyo nang sagutin pag may nagtanong sa inyo ng 어제 뭐 했어요? Sana marami kayong natutunan na yon ha. At tandaan, practice lang ng practice ha. Hanggang sa susunod, 다음에 또 만나요. At isa pa, 다음에 또 만나요.